Oras na para sa ating mainit na balitaktakan ngayong umaga sa mga yan. Oo, yan. Magandang pagkakataon ito para, makasagot yung dalawang panig. Pero nandiyan ba yung kabilang panig? Di nga, telepono na lang daw. Telepono na lang daw. Anyway, siguro magandang pag-usapan po ito. No? Isa na naman sa PIDEA. Andiyan lang yung PIDEA, tawid. Ang lapit. Tawid lang Tawid na. EDSA lang. Tawid MRT. Tawid EDSA. Pwede nga mag-tricycle lang, ipapunta dito. Seryoso po. Di ba, sir, na? Sa mga makasali sa balitaktakan, maaari kayo mag-phone in ang mga tanong ninyo. I-dial nyo lang alinman sa mga numerong makikita sa inyong mga screen. Pwede nyo lang tawagan ang mga numerong yan hanggang sa matapos po ating balitaktakan. Para makipagbalitaktakan sa ating ngayong umaga, ito na yung nagpasabog, si Ginoong Jonathan Morales, ang agent ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, at siyang nasa likod ng mga pasabog na ito tungkol dyan sa ahensya. Good morning po, Mr. Agent Morales. Magandang umaga po, Sir Joel at Ma'am Susan. At magandang umaga din po sa milyong-milyong taga-subaybay nitong kape at balita. Baka kami siyempre nagpapasalamat sa inyo dahil pinaulangan niyo kami. Ano ba talaga? Bakit po ba kayo na lumantad at siyempre yung mismo ahensya nyo ang talagang binakbakan ninyo? Ito po yung bali masakit sa amin mga ahente kung kami ay pinipigilan na magtrabaho against dito sa malalaking Chinese drug syndicate. Alam naman po natin na ang mga nasa likod nito ay yung talagang mga milyonaryo. Okay. Mga milyonaryo na namumuhunan ng kalakal nilang droga dito sa Pilipinas at pagkatapos, dinadala sa bansang China ang kanilang napapagbilan. Ilang taon na ho kayo sa ahensya, Agent? Bali, humigit kumulang po sa 4 na taon. 4 na taon na ho kayo dyan. So, ibig sabihin talagang medyo matagal-tagal na rin kayo doon sa mga operasyon na ginagawa ninyo. Opo, sa may nahuhuli naman kayo mga sachet. Ayun nga po ang masakit. Gawa ng sa kulang-kulang 800 million na allocate ng Kongreso para sa PIDEA, ay panay ang concentration lang ng PIDEA sa utos ng ni DG Kakdak na mag-concentrate lang kami doon sa maliliit. Kung titignan nyo, kami yung grupo namin, kami yung isa sa producer nitong mga significant accomplishment na pumuputok sa PIDEA. Pero nagtataka kami, bakit kino-confine kami sa maliit na area dito sa Pinyahan, na ang hahabulin lang namin itong papiso-piso, yung maliliit na target. Hindi yung Pinyahan sa likod niyo. Opo. Anyway, siguro gusto ko malaman, sinasabi kasi ni DG Kakdak, kaya daw kayo nagsasalit dahil isa yata kayo sa mga sinampahan niya ng kaso. Wala po siyang sinasampang kaso sa amin. Unang-una, naaawa nga po kami sa kanya. Sapagkat wala po siyang maipakitang significant accomplishment sa Pangulong Aquino. Panay po nga ang pasabi sa amin noong una na magbigay kaming trabaho. Nagkataon nga, minsan nagbigay din kami ng trabaho doon sa Chief ng Intelligence, nasunog naman. Nasunog. Ngayon ito, first 100 days po niya, talagang sinadya ko po siya doon sa opisina. Kaya lang, hindi niya po ako hinirap. Ang humarap po sa akin ay yung kanyang Chief of Staff. Okay. Layon ko na pagpunta ko doon sa opisina ay para magkaroon po ng continuity yung isinasagawa naming anti-drug operations laban dito sa mga high-value targets na to. At itong mga high-value targets na ito yung pinag-umpisahan ni General Santiago. After ni General Santiago, napalitan siya ni General Gutierrez, itinuloy lang po ni General Gutierrez kung ano yung naumpisahan ni General Santiago. Kasi itong mga target na ito, kung titignan ninyo, pinonduhan ng gobyerno. Kung ito, ibabasura na lang o isasantabi, sayang yung pondo, yung effort, at saka sayang itong mga target na to pagka pinawalan mo, talagang maglilipa na talaga. Katulad na nangyayari ngayon. Kahapon di ba, nangingiyak-ngiyak na ho si DG Kakdak. Alam nyo, bilib nga po ako sa kanya dahil napakaganda niya mag-deliver ng speech. Kasi talagang, makikita mo talagang, kahit nga ako, muntik ako maiyak Kaya lang, ang inaano ko dito, yung tunay na issue. Wala naman kaming, wala akong personal na galit sa kanya, o wala akong, Wala kayong motibong iba? Opo, ang gusto lang namin, sagutin niya yung tunay na issue. Bakit wala tayong significant accomplishment? Sa kabila ng lahat,
bakit ayaw mong tanggapin itong nilalatag namin trabaho? Bakit pinatulan ito ng 2 Director General? At naging successful naman. Nakapag-produce kami ng 18 Chinese nationals. Talagang makikita mo yung record niyan. Makikita mo na kumita itong mga to. Umaabot sa 200 bilyong piso ang kinikita sa loob ng 1 taon. Bakit ayaw yung patulan? Di ba ano yan? Di ba Joel? Ang PIDEA is under kayo ng Office of the President? Opo. Okay. Hindi Opo. kayo ayaw dumiretso kay ano, sa Presidente. Ang nangyari po dyan, siyempre, lalo kami, nasa maliliit na ano lang po kami, no? Ilan na yung nakausap po dyan, ultimo yung aming PIO. Kasi mismo siya, pagka may mga accomplishment yung HSOT, talagang dala-dala niya clippings. Kuyang, bumanat naman yung ano, tignan mo yung atin, buraot. 100 gramo. Kamantala to, kilo-kilo. Nasa ano, yung clippings talaga. Bumanat naman kayo, yung mga holdings nyo. Sabi ko, kausapin mo si DG. Ikaw na mismo ang mag-ano. Ang dinadahilan ni DG, case build-up, gumagawa daw sila ng ano, at syempre kumakalap sila ng ebidensya para pagka tinira ninyo, mas malakas yung ebidensya at talagang mapapakulong. Tama po yun. Yun naman po yung usual na talagang ginagawa. Kumbaga sa ano, ito po yung standard operating procedure. Pero yung inilalapit namin sa kanya, ito na po yun luto na. Luto na. Iaanuhan na lang, magdadagdag na lang ng konting pondo para magkaroon lang ng continuity. Kasi may mga tao na tayo Meron na tayong mga action agent na gumagalaw. Pagka tayo bumili, wala kasi pabili. Pagka tayo bumili, magbebenta yan. Ngayon, mag-uumpisa pa tayo. I-verify pa natin kung sino itong tao na to, kung saan umuwi yan, kung ano ba to, kung ano ba yung activities. Agent Morales, diretso tayo. Ano ba? Ito bang si Kakdake para sinasabi niyo? Protector ba siya ng mga drug syndicate natin at ayaw niyang igalawin yung mga yan? Gusto ko pong linawin, hindi ko po sinasabi siyang protector. Kaya lang, nagtataka ako, bakit ayaw niyang pumayag? Silang dalawa ni Asek Orbe. Bakit ayaw nilang pumayag na hulihin itong mga to? Ngayon, iniiwan ko sa bayan yung kasagutan. Kayo na ang humusga. Bakit sa kabila ng kawalan ng accomplishment, kawalan ng significant accomplishment tungkol dito sa mga milyonaryong Chinese drug lords, ayaw pa rin, nagdudumilat na yung dala naming ebidensya. Sir, ito mga ito. Ito yung mga kinikita nila. Kunti na lang, hindi naman kakalawitin basta yan Total, kinakailangan dumaan doon sa legal processes yan para yung kaso hindi mabasura. Hindi mo raw tinitira si Kakdak o kaya si Orbe, ang tinitira mo yung buong institusyon. Hindi po totoo yun. Ang ginagawa ko ito para maipaabot sa kanila. Sapagkat, ilang beses na kami na nagtangka, October pa lang hanggang ngayon. Bago pa ako lumabas, ano ang naging kasagutan ng aking regional director ng babae? Ipatatapong kami sa Mindanao. Mag-comply lang kayo sa utos ni DG, kung hindi, patatapong kayo sa Mindanao. Alam niyo po ba ang hinihingi lang namin? Hindi po kaluwagan sa buhay, hindi po posisyon, kundi magkaroon kami ng authority to operate para magkaroon ng continuity itong mga target na to, ma-monitor. Ayaw paano ngayon? Ngayon nagsalita kayo, saan kayo itatapon daw? Wala namang problema kasi unang-una, wala po ako nakikita ng legal na basihan para gawin nila ito. Ang sinasabi ko lang, pinagpapaliwanag ko lang sila sa publiko, tinatanong ko lang sila kung bakit. Sapagkat, siguro naman, bilang Pilipino, karapatan ko rin yan. Dahil katulad din ako ng mga ordinaryong mamamayan o ng mga common tao na nagtatanong sa isip nila, bakit maliliit lang ang nahuhuli? Bakit walang mga milyonaryong nahuhuli? Alam niyo, parang mga Shabu Lab, di ba dati maraming mga accomplishment na mga Shabu Lab? Laboratory. Shabu Lab, kaya lang nakakatakbo yung mga Chinese. Yun nga lang, natin technical. Pero wala. di ba, nakakawala. Bakit ngayon mga, parang wala nga? Ilang matagal-tagal na rin. Yun nga po, sa kalimitan sa mga umupo nga, yung kanyang mga predecessors, kalimitan, first 100 days, may talagang nabibira. Kasi nga, pag dumating sila, go signal lang nila ang kailangan. Kasi ang mga ahente ng PIDEA, patuloy na nagtatrabaho yan, walang pagod. Nasa kanila lang, nasa leadership nila, kung pahuhuli talaga o hindi. Kasi una-una, tingnan nyo, yung time ni General Gutierrez, kung di ako nagkakamali, January 15 siya umupo, February 2, laglag yung 3 incheck, kitchen type laboratory sa Caloocan. Ibig sabihin, sila, alam naman natin yung nandyan sa taas, ministerial lang sila Ang talagang kumikilos dyan, yung mga supervising agents, hanggang dun sa mga maliliit na agents. Sila yung mga nandyan sa kalsada. Katulad namin,
Kami yung nasa kalsada palagi, 24/7. Kami yung mga talaga hindi naliligo talaga na naka-standby kami dyan. Kumbaga sa talagang lahat ng activities nitong mga grupo ito talaga nasusundan namin. Nasusundan namin So talaga. ikaw ba parang tagapagsalita lang, may suporta ka ba ng mga kasama mo dito sa inyong mga hinaing na to? Kailan ba lumalantad? Oo. Ba't kailan lumalantad? Ba't yung ibang mga kasama ninyo hindi? Alam nyo po, kung ilalabas ko po yung aking mga kasama, kawawa naman po sila. So may kasama nga kayo? Opo. Di bali po ako magsakripisyo sapagkat ito namang sinasabi ko ay nagtatanong lang kami. Humihingi lang kami ng tamang kasagutan. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa sambayan ng Pilipino. Talaga bang sinubukan nyo na lahat ng paraan para maiparating kay DG Kakdak itong hinaing ng mga field personnel para makagawa kayo ng maganda-gandang operasyon? Kasi Alam niyo sinasabi po- na bakit lumalantad kayo ngayon. Baka Alam niyo hindi po, nyo- nakakatawa nga po eh. Sabihin ko po kausap ko yung kanyang chief of staff. Yan, si Asik Orbe, kausap ko rin yan. Sinabi niya, hindi kayo ayaw ni DJ. Lagi si DJ. Si DG yung nakausap. Hindi namin nakakausap si DJ. Ang problema kay DJ, hindi siya nakikipag-usap. Unlike doon sa mga kanyang predecessors, konting problema, talagang Humaharap sa inyo. humaharap. Pero ito, siya hindi. Kumbaga sa na-screen siya eh. Nakakaawa nga rin tong tao na to, no? Kumbaga sa ako, wala akong nakikitang sa kanya eh. Ngayon, kausap ko yung chief of staff niya, kausap ko pa yung isang colonel na, nagkita pa kami sa Shekis dito sa Morato. Para din dyan sa mga trabaho na yan. Yung chief ng intelligence, ultimo si Director Derek Carrion na PIO namin. Kasi nagtatago siya sa media, kada meron accomplishment yung mga counterpart namin, wala siyang masabi. Kami ang lead agency, tapos kami, ito huli namin. Kilo-kilo yung counterpart. Tapos, ito pa ang nakakatawa. Ultimo yung driver security niya. Pinaabot ko talaga yung aking mensahe. Ni DJ? Opo. Bakit naman si DJ walang oras para sa inyo? Yun nga po ang pinagtataka namin. Hindi ko lang po alam kung paano, kung yung Ano mga si DJ? po yung bakit ganun. Yun yung ako kahit sabi ko nga sa mga maraming interview, talagang ako inaantay ko yung pagkakataon na makaharap ko siya, na marinig ko mismo sa boses niya yung Kasi- kung totoo ba na ikaw yung may ayaw o yung mga nakapaligid lang sa iyo ang may ayaw. Hindi ko alam kung bulag siya dun sa Eto lang, sabi ho noon ni dati PIDEA Chief Narciso Santiago, laganap doon yung Junicio tinatawag, Junicio. Yung politics, yung sa buhatan ng mga drug syndicates, mga political parties, Hindi daw ba kaya ito yung isa sa dahilan kung bakit para si DG Kakdak naman medyo limitado rin yung kanyang galaw, yung kanyang aksyon? Hindi ko po masasabi ang gawa ng wala po akong alam dyan pagka ganyang top level na po yung Chinese syndicate lang po ang nyo. Ang alam ko lang po, yung mga tinatrabaho namin, yun lang po yung tamang posisyon para makapagsalita ako sapagkat nandun lang po yung personal knowledge ko. Kasi ako mismo yung nagtatrabaho eh. Okay. Bali ba naman itong mga PIDEA, pagka nasa operasyon, di ba, ang kikisig niyan eh. Oo naman. Yun. Tapos nakukuha, isang sachet, ganun. You're going for broke. Sabi nga nila sa English, kasi you're going against your superiors. Ano ang inaasahan ninyo ma-accomplish nitong paglantad po ninyo at anong tingin nyo mangyayari po sa inyo ngayon? Ito po, hindi ko po tinitignan na isang negatibo, kundi tinuturing ko na isang positibo. Sapagkat naging karangalan ko na maipahatid sa taong bayan kung ano yung tunay na sitwasyon. Sapagkat dito nakasalalay yung mga puwersahang binabawas ng mga taxes sa kanilang mga sweldo, sa kanilang mga negosyo, para gamitin sa kampanya sa illegal drugs. Yung kulang-kulang 800 million o yung 755.462 million na budget ng PIDEA, dapat ang inuuna dyan yung talagang mga taong nasa likod ng importation ng illegal drugs, yung nasa likod ng pag-manufacture ng illegal drugs, yung nasa likod ng exportation ng illegal drugs. Pagka yan ang nahit natin, mawawala ng supply dito sa baba. Hindi yung dito sa baba tayo kukuha, yung mga buraot na yan, ang uunahin natin, tapos yung malalaki, patuloy na yumayaman. Oo nga, yung mga Mas buraot malala na ba yan. ngayon? Mas mura po eh. Mas mura ba ngayon? Pagka mura, marami. Oo nga. Yun ang love, supply and demand. Oo, Pag mas marami, mura. mura. Pag maraming tiyangge,
maraming kumbaga saan, maraming competition, pababa. Bababa ng presyo. Ngayon, wala pa, may mga ano ba kayo natatanggap? Mga death threats? Marami po, handa na po. After nyo lumantad, ayaw nyo after nyo magsalita, may mga... Opo, meron po. Yan po talagang na lang Basta ang sa akin po, handa na po yung isip ko, handa po ang puso ko, pati kaluluwak ko. Basta para sa bayan, okay lang po. Mas maganda nga sana dito si DG Kakdak no? Di ba? Handa naman kayo makipagharapan sa kanya, di ba? Opo. Okay. Sige, balikan natin. Maraming salamat po. Ginoong Jonathan Morales ng PIDEA sa pakikipagkape at Ingat balitan kayo, niya sir, sa ha? amin Ingat ngayong umaga, kayo, ha? sir. Ingat ka, ha? Maraming salamat din po.